Sa mundo ay marami tayong pwedeng maging tagapagligtas. Una ang mga magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan. Papaano kung ang maging tagapagligtas mo ay isang tao na hindi mo naman kaano-ano? Ikaw, kapuso, may karanasan ka na ba na iligtas ng taong hindi mo naman kilala? Dear Papa Dudut, ako po si Christy, 27 years old, isang engineer. Nakakuha na po ako ng board at pasado po ako. Nasa construction po ang business ng pamilya namin, kaya naman nang makagraduate ako ay sa akin na ibinigay ni Papa ang pamamahala sa negosyo namin. Ako ang naging CEO nang makuha ko ang lisensya ko bilang isang engineer. Meron po akong boyfriend, mahigit isang taon na po kami. Nagkakilala po kami sa isang project ng kumpanya namin. Kami ang humawak ng paggawa sa isang beach resort sa may bandang south. Ang nagpagawa po ay may anak na lalaki na nagsimula ng magparamdam sa akin. Matagal ang naging construction ng resort kaya matagal po kaming halos araw-araw na nagkikita. Uwian naman po ako, Papa Dudut, pero siya ay doon nakatira sa malapit dahil taga doon ang tatay niya. May kayabangan ang lalaking tinutukoy ko, Papa Dudut. Pero ewan at kung bakit parang na-attract pa ako sa kanya. Maganda ang naging transaksyon ng papa ko at ang father ni Van. Si Van nga po pala ang lalaking sinasabi ko. 30 years old na po siya. Siya naman ang heredero ng pamilya nila dahil tulad ko ay nag-iisang anak din siya. Ang transaksyon pala ng mga magulang namin ay kasama na ang tungkol sa amin. Sinabihan ako ni Papa na sagutin na si Van dahil gusto ko din naman si Van kaya sinunod ko ang utos ni Papa. Kaya ayon hanggang naging magkasintahan na kami, Papa Dudut. Ha? Bakit? Hindi mo ba hihilahin ang upuan? Ay, oo nga pala. Sorry. Okay ka na? Salamat. Nag-order na pala ako in advance. Para sakto pagdating natin. Pero hindi umabot. Dapat pala mas inagaan ko pa ang pagtawag. Hayaan mo na. Mabilis na yon kung naitawag mo na. Tsaka masarap ang pagkain nila dito kaya sulit naman ang hintay. Oo nga. Kumusta ang resort nyo? Malakas siya kahit hindi summer. Maganda daw kasi yung lugar. Sabi ko, syempre, magaling ang gumawa eh. Binubola mo naman ako. Totoo nga. Sa katunayan, baka may kumontak sa inyo na magpapagawa din ng resort. Kaso bandang north nga lang. O bakit may nga lang? Kasi malayo na ang north. Malapit lang yun. Pag sinimulan mo yun, syempre mas madalas na nandun ka. At syempre din, hindi ka balikan kasi nga malayo. Van, CEO na ako. Kaya may tao na papalit sa akin para tumutok. Ako naman, i-check ko siguro once or twice a week. Mababawasan pa din ang araw ng pagkikita natin. Teka nga, hindi pa nga tumatawag yung magpapagawa. Bakit pa natin inaalala na ang mangyayari? Mabuti na yung advance tayo mag-isip. Advance nga tayo pero sila hindi. Sigurado na yun. Kilala namin ang pamilya nila. At malaki ang tiwala nila sa amin. Isa pa, gustong gusto nila talaga ang pagkakagawa ng resort namin. Sana nga. Oh, kailan ba ako sumablay sa mga nirekomenda ko? Di ba? Natuloy naman yung building, yung condo at yung bahay nila Mr. Tang. Oo, alam ko namang magaling ka sa sales talk eh. Magaling ako mag-talk, period. Oo na, ikaw na ang mabulaklak ang dila. Eh ikaw, kumusta naman ang business nyo? Ikaw na ang nagsabi na okay, di ba? Salamat sa mga recommendations. Kaya si Papa botong-boto sa iyo eh. Natural! Sa gwapo kong to, talaga namang mas gugustuhin niya magkapod din ng gwapo. Uy, anong apo agad ang sinasabi mo dyan? Doon din naman pupunta yun, di ba? Matagal
matagal pa yun. Bakit pa natin patatagalin? Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Oo, pero kailangan paghandaan yun, no? Matagal na tayong handa. Maayos na ang business nyo at maayos na din ang business ko. Hindi lang doon, syempre tayo rin mismo dapat handang-handa na tayo. Handa na ako. Bigyan pa natin ng konting pagkakataon ng sarili natin. May duda ka pa ba sa feelings mo sa akin? Hindi naman. May duda ka pa sa akin? Ang sinasabi ko lang, kung handa na tayo ngayon, dapat itaas pa natin ang isang level. Dapat ma-reach natin yung level na hindi lang handa kundi handang-handa. May ganun pa ba? Oo naman. Okay. Matagal pa ata yung food. Gutom ka na ba? Medyo eh. Teka, ako na ang pupunta dun sa manager. Van, anong nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang, nahilo lang ako. Gutom ka na nga siguro. Teka, masakit ba yung tuhod mo? Naitungkod mo sa pagtumba mo eh. Okay lang ang tuhod ko. Sakto nga siya eh. Ha? Anong sakto? Sakto ang pagkakaluhod ko. Ano bang sinasabi mo? Oh, Ano yan? will you marry me? Van, ano nangyayari? Nagpo-propose ako ng marriage sa'yo. Ibig sabihin, drama lang yung pagbagsak mo ng paluhod? Oh, Nakakainis ka naman eh. masakit nga ang tuhod ko. Anong sagot mo? Siyempre, oo. Masarap ang pagkain sa restaurant na yon, Papa Dudut. Pero mas lalo pa siyang sumarap dahil sa pagpo-propose ni Van. Papa Dudut, noong madinig ko ang palakpakan ay nagulat ako na kasama ang mga magulang namin sa mga pumapalakpak. Planado pala ni Van ang lahat ng yon. Matapos naming magyakapan at mag-congratulate ng mga magulang namin ay naupo na kami. Pagkaupo namin ay sabay-sabay na isinerve ang mga pagkain. Pati yon ay kasama sa plano ni Van kaya napaka-perpekto ng proposal na yon, Papa Dudut. Habang kumakain ay pinagpaplanuhan na ang kasal. Siyempre may mga suggestions ang mga magulang namin. Yun na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Yun ang akala ko. Planadong-planado na ang lahat para sa kasal pero may isang proyekto lang na kailangan kong tutukan sandali bago ako tuluyang mag-concentrate sa aming kasal. Kaya bago ang mahabang bakasyon sa trabaho ay kinailangan pumunang puntahan ang site ng project ng kumpanya. Dahil nasa malayong lugar ito, minsan 2 o 3 araw bago ako nakakauwi. Isang linggo nga bago ang kasal ay nagpunta ako sa site at napag-isipan kong umuwi kaagad. Ang nangyari ay balikan lamang ako. Dumiretso ako sa bahay ni Van para sorpresahin siya pero ako ang nasurpresa nang makita kong may kasiping siyang iba. Parang gumuho ang mundo ko sa mga nakita ko, Papa Dudut. Hindi ako makaiyak sa sobrang pagkabigla. Paalis na ako nang makita ako ni Van at nilapitan niya ako na parang wala lang sa kanya ang mga nangyari. Bakit ang bilis mong bumalik? Nagulat ka ba? Madalas 2 o 3 araw kang nawawala ah. Ewan nga kung bakit nung nasa site ako parang hinihila ako ng paa ko pabalik. Kaya pala. Wag mo nang gawing issue yan. Ano? Hindi issue yan? May katabi ka sa kama. Hayaan mo na yan. Hayaan? Kung aso ang katabi mo, hayaan ko. Ano babae? Hindi ka pa talaga aalis? Hindi ka nahihiya? Tama nga, huwag ka nang magsalita. Nakakahiya naman sa'yo kung i-deny mo pa ang nangyari. Mag-ingat ka ha. Tama na yan. Halika, mag-usap tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Maupo tayo. Mas gusto ko nakatayo. Kalimutan mo na nga ang nakita mo. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Paano mawawala sa isip kong eksena nyo? May kasiping kang iba, Van, at ikakasal na tayo. Yun na nga, ikakasal na tayo. Kaya hayaan mo na ako. Kasi pag nakasal na tayo, hindi ko na gagawin yan. Hayaan mo na ako magsawa.
Ako nga sa unang pagkakataon palang nagsawa na. Nakakasawa palang tulad mong walang pakialam sa nararamdaman ko. O sige, para matapos na to. Last na yung nakita mo. Utang na loob ko pa pala sa'yo yan. Ngayon pa ba naman tayo mag-aaway? Sino nang aaway? Kalmado ako. Kaya nga, alimutan mo na to. Bumalik na tayo sa dati. Kalmado ako pero hindi nga ako tanga. Ano bang sinasabi mo na bumalik tayo sa dati? Hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Ngayon mo lang naman ako nakitang ganyan ah. Tama ka, ngayon nga lang. Kasi hindi ko nakita yung mga dati. Sana nga noon pa nakita ko na yan. Para hindi na rin tayo umabot sa engagement. Anong sinasabi mo? Hindi pa naman tayo nagsasama eh. Kaya hindi ko sasabihing maghiwalay na tayo. Mas sasabihin kung hindi na tuloy ang kasal. Nababaliw ka na ba? Mas matatanggap ko pa maging baliw kaysa maging tanga. Tigilan mo na nga yan. Hindi pwedeng iurong ang kasal. Hindi ko naman inuurong. Kinakancel ko. Hindi nga pwede. Bakit hindi? Anong mabigat na dahilan? Sasama ang loob ng mga magulang ko. Ay may konsensya ka naman pala eh. Sana isinama mo ko sa ikinatatakot mong sumama ang loob. Sorry na. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. O ano, okay na ba? Kung makapagsalita ka, parang mo lang akong inagawan ng candy ah. Binastos mo ko, Van. Hindi ko na nga uulitin. Pwede mo namang ulitin. Kasi wala na akong pakialam. Tumigil ka na. Hindi natin ikakancel ang kasal. Paano? Magpapakasal ka mag-isa? Huwag mo nga akong gaguhin. Ayaw mong magago pero ako ginago mo? Basta tuloy ang kasal, tapos. Kaya nga, may 6 na araw pa para makapaghanap ka ng mapapakasalan. O kaya habulin mo yung babae mo kanina. Hindi ko babae yun. Nakilala ko lang siya. Nakilala mo lang? Usually pag may nakikilalang alam ko nakikipagkamay lang at hindi ikinakama. Tigilan mo na yan ha. Bakit anong gagawin mo? Pagbubuhatan mo rin ako ng kamay? Hindi ako ganun. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wish ko na lang na maging masaya ka. Goodbye! Christy! Christy! Papadudot pagkaalis ko sa bahay ni Van, pagkasakay ko sa kotse ay pigil na pigil ang emosyon ko. Ayokong makita niya na nasaktan ako. Kaya nang makalayo ang kotse ay doon na bumuhos ang luha ko. Minahal ko si Van pero hindi ko akalain na iba pala siya. Bakit hindi ko nakita yon? Bulag siguro ako dahil sa sayang nararamdaman ko noon. Ang mas masakit ay parang okay lang sa kanya at parang tama lang ang ginawa niya, Papadudot. Kung ginagawa niya yon hanggang bago kami ikasal ay magagawa niya uli yon kahit matapos man ang kasal namin. Pero buo na ang loob ko, Papadudot. Hindi ko na itutuloy ang kasal kahit ano pa man ang sabihin niya. Pero nagulat ako na siya pa ang may lakas ng loob para magsumbong sa papa ko na hindi ko na itutuloy ang kasal. Opo, Papadudot, nalaman ng mga magulang ko ang nangyari bago ko pa man sila makausap. Tinawagan kaagad sila ni Van at sinabi ang mga nangyari at sinabing nagsisisi na daw siya, Papadudot. Ewan kung anong hipnotismo ang ginamit ni Van at siya pa ang pinanigan ng mga magulang ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko para sabihin ang mga nangyari ay alam na nga nila. Pinagsabihan ako ni Papa na huwag pabigla-bigla sa mga desisyon ko. Dapat daw na ituloy ang kasal dahil planado na ito at naipakalat na ang mga imbitasyon. Isa pa ay nakakahiya daw sa mga magulang ni Van. Papadudot, parang ayoko nang magpaliwanag sa papa ko kasi kumbinsido na siya sa desisyon niya. Si mama naman ay wala ding magawa at hinayaan na niya si papa na magsalita. Hindi na nga din ako nagsalita noon at nagpaalam ako at agad na umalis. Gusto kong mapag-isa. Nagpunta ako sa park at sinundan pala ako ni papa at kinukulit niya ako. Kaya napilitan akong sabihin na may iba na din akong mahal at magkikita kami sa park. Sinabi ko na kung okay sa kanya na nambababay si Van ay siguro'y magiging okay din sa kanya.
na may iba akong lalaking mahal. Ewan kung anong nasa isipan ko at biglang hinila ang padaan na lalaki at ipinakilalang karelasyon ko, Papa Dudut. Nagulat si Papa sa ginawa ko. Hindi siya naniniwala kaya sinabi ko sa lalaki na siya na ang magkwento tungkol sa relasyon namin, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ba nanggaling ang lalaking yon kasi nagkwento siya ng fictional na kwento tungkol sa amin na parang pati ako ay naniniwala na nangyari ang lahat ng mga sinabi niya. Kita ko sa mukha ni Papa na naniniwala siya pero ipinilit pa din na ituloy ang kasal namin ni Van dahil nga planado na daw yon. Malungkot siyang umalis at naiwan kami ng lalaking yon, Papa Dudut. Salamat. Walang anuman. Ako si Christy. Ako naman si Ian. Paano mo naisip yung mga kinuwento mo kanina? Kwento namin ng girlfriend ko. Ay sorry, may girlfriend ka pala, baka magalit yun. Di siya magagalit. Okay lang sa kanya na may kausap kang ibang babae? Oo naman. Hindi siya magsiselos? Bakit naman siya magsiselos? Nasaan na siya? Nasa ibang boyfriend na. Ano? Matagal na kaming hiwalay. Di ko naman alam na magagamit ko pala ngayon yung kwento nung masaya pa kami. Wala na kayo? Matagal na. Okay lang ba na itanong ko kung bakit? Infidelity. Nagtaksil ka din sa kanya? Hindi. Siya ang nagtaksil sa akin. Sorry. Bakit yung tanong mo kanina kung nagtaksil din ako sa kanya? Bakit may din? Kasi ako naman ang pinagtaksilan ng boyfriend ko. Ikakasal na sana kami sa linggo tapos nahuli ko siyang may kasiping na iba kanina lang. Pero ayaw ng papa ko na huwag ituloy ang kasal. Sorry uli. Nakakahiya na ikwento ko pa ang buhay ko. Pareho naman pala tayo eh. Pinagtaksilan pareho at pareho nating kinukwento ang mga tungkol sa ex natin. Oo nga no? Di ba? Nakakabilib ka naman. Bakit? Kasi may problema ka pero nakakatawa ka pa rin. Ako kasi nung naghiwalay kami ng ex ko, halos masira ulo ko eh. Gusto ko ring masira ang ulo pero inisip ko, bakit ko gagawin yon? Hindi pa naman tapos ang buhay. Ang dami pang pwedeng mangyari. Tama ka naman, na-realize ko rin yan. Pero matagal muna ako nagmukmok. Mahal mo pa ba ang ex mo? Hindi na siguro kasi hindi ko na siya naiisip eh. Sorry dahil sa akin nabalikan mo tuloy ang alaala niya. Okay lang yun. Iniisip ko na lang na nabasa ko sa comics yung kinukwento ko. Bakit ka pala nandito sa park? Teka, parang mali ata yung tanong ko. Siyempre namamasyal ka kaya ka nandito. Bukod sa pamamasyal, may camera din ako dito sa bag ko. Photographer ako. Pero kapag ganitong oras, umiikot ako sa buong park, naghahanap ng subject para kunan ng picture. Oo, ang daming magandang lugar dito. Actually, hindi lang lugar, pati tao. Gaya mo. Baka naman pwede kita maging subject. Ako? Anong gagawin ko? Wala kang gagawin, basta maupo ka lang dyan. Huwag mo akong pansinin. Kukunan lang kita ng kukunan ng picture. Baka ma-conscious ako. Huwag mo ako tingnan para hindi ka ma-conscious. Isipin mo lang kung ano gusto mong isipin. Sige, pambawi ko sa tulong mo sa akin kanina sa papa ko. Okay, teka, kunin ko lang yung camera ko dito sa bag. Oh yan, ready? Ready na ah. Patingin ang mga kuha mo. Oh, eto. Ayoko magbuhat ng bangko pero ang ganda ko sa mga picture. Pati yung paligid ko na-capture mo lahat. Salamat. Pero kung titingnan mo yung sarili mo, hindi talaga nagsisinungaling ang litrato. Na-capture niya yung lungkot mo. Oo nga. Ay, kalimutan na nga natin ang nega. Maiba ako, alam mo, may ginagawa kaming resort. Pag natapos, gusto kitang kunin para picturean yung lugar para sa profile namin. Siyempre may bayad. Naku, salamat. Gusto ko yan. Kunin ko ang number mo. Eto, may business card ako dito. Ayan. Sige, asahan mo ang tawag ko. Babawi talaga ako sa'yo. Di mo naman kailangan bumawi pero salamat.
Malaking tulong yung alok mong yan. Eto naman ang business card ko. Send mo na lang din dyan yung mga pictures ko. Okay lang ba? Magkano ba? Wala, libre lang to. Sige, sasend ko sa email mo. Salamat. Sige, aalis na ako ah. At teka, saan ka uuwi? Baka mag-check-in na muna ako. Ayoko muna makausap si na Papa eh. Kung gusto mo lang naman ha, sa bahay ka na lang magpalipas ng gabi. May guest room naman yung apartment ko eh. Ha? Pero kung wala kang tiwala, naiintindihan ko. Ay, hindi naman. Sige, sama na ako. Pero bili tayo ng food ha. Ako na bahala para may makain tayo. Uy, di ko tatanggihan yan. Halika na. Total ay humingi naman talaga ako ng 2 linggong leave dahil nga sa kasal kaya ginamit ko yon at hindi na muna ako nagtrabaho, Papa Dudut. Ewan kung anong iisipin sa akin ng ibang tao kung bakit ako sumama sa lalaking nakilala ko lamang noong araw na yon. Kung tatanungin ako kung bakit ay hindi ko din alam. Basta ang gusto ko ay malayo muna sa pangit na mga nangyari sa akin. Mabait naman si Ian, marespeto siya kaya nagtataka din ako kung bakit siya pinagpalit ng ex-girlfriend niya. Pero buhay na niya yon kaya hindi ko na siguro papakialamanan pa. Unless gusto niyang ikwento pa ng buong detalye yon. Anyway, Papa Dudut, hindi lang isang araw ako nagtagal sa apartment ni Ian. Pero nang 3 araw ay nalaman ni Papa kung nasaan ako. Kahit naniniwala si Papa sa kwento ni Ian ay hindi pa din naman siya pumapayag na hindi matuloy ang kasal. Isa pa ay iniisip niya na bakit or baka tinatakot lang ako ni Ian. Nagpunta si Papa sa apartment ni Ian kasama ang mga pulis. Sinabi niya na baka kinidnap daw ako pero ako na ang nagpatunay sa mga pulis na walang kidnapan na nagaganap. At para mas maniwala sila ay bigla kong hinalikan sa labi si Ian. Halatang gulat na gulat si Ian dahil hindi siya gumagalaw habang hinahalikan ko. Kaya walang nagawa ang mga pulis kasi hindi naman ako mukhang tinatakot o pinipilit man lang. At isa pa ay nasa tamang edad na ako kaya pwede ko nang gawin ang mga bagay na yon. Hindi na rin nakapagsalita pa si Papa at sinabi ko na lamang sa kanya bago umalis ay mahal ko sila ni Mama. Tahimik na umalis si Papa. Nang kami na lamang dalawa ni Ian ang naiwan ay muli akong humingi ng sorry sa mga nagawa ko, Papa Dudut. Nga pala, may convenience store dun sa kanto. Doon na natin bilhin lahat ng mga kailangan mo. Kompleto naman dun. Sige. Ian. Sorry uli kagabi Oo, napag-usapan na natin yan, di ba? Kalimutan mo na yun. Basta makakatulong, tutulong ako. Kaya lang sana sabihan mo muna ako kasi nagugulat ako eh. Mukha tuloy akong tuod habang... Kung sa bagay, nakakatawa naman talaga. Pero salamat. Sana naman. Sa lahat. Sa lahat. Mula nung isang araw sa park hanggang kagabi, hindi mo ko iniwan. Alam mo, hindi ko nga rin alam kung bakit kita tinulungan eh. Oo nga eh. Nung bigla kitang hinila, pwede mo naman akong itulak at iwan at pag-isipan na nababaliw na. Yun ang una kong naisip pero nung makita ko yung papa mo, naisip ko na kailangan mo nga ng tulong. Nagsisisi ka ba sa pagtulong mo? Kung nagsisisi ako, di sana hindi ko na in-offer yung bakanting kwarto sa bahay, di ba? Oo nga. Pasensya na rin sa pangi-istorbo ha. Anong istorbo sinasabi mo? Tuwang-tuwa nga sa yung cabinet at ref ko eh. Ano? Yung cabinet at ref ko, tuwang-tuwa sa'yo. Kasi ngayon lang sila nagkaroon ng laman. Siyempre no, kakain din ako kaya kahit dun man lang makapag-share ako. Uy, pero hindi kailangan yun ha. Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi lang talaga ako nag-grocery kasi mag-isa lang naman ako. Madalas nakakalimutan ko na may pagkain pala ako nakatago. Kaya nasisira lang. Hindi ka pa palagi nagluluto? Hindi, sobrang dalang. Ang ginagawa ko, bumibili lang ako lagi sa labas. Ay, ako nga pala. Isa pa pala sa natuwa sa'yo, yung kalan ko. Ang tagal niya kasing hindi nagagamit eh. Mamimiss ako ng cabinet, ref at kalan mo. Bakit, alis ka na ba?
Oo, nakakahiya na eh. Ano ka ba? Walang problema sa akin yun. O baka nahihirapan ka na sa bahay ko ha. Ikaw naman kasi. Hindi mo naman kailangan maglinis, magluto. Yan tuloy. Napapagod ka. Hindi naman, ang saya nga eh. Ang tagal ko na rin namang hindi nagagawa mga bagay na yon, lalo na ang pagluluto. Bakit? Bumibili ka lang din sa labas? Hindi, may nagluluto kasi sa bahay. Sa bahay ng parents mo? Hindi ko pa pala nakwento. May sarili akong bahay. Nakabukod na ako sa kanila. Doon din nakatira yung ex mo? Hindi may sarili din siyang bahay. Kaya nga nagagawa niyang mambabae eh. Oh, wag mo nang isipin. May stress ka na naman eh. Mabuti nga nakilala mo siya agad habang maaga pa. Hindi pa kayo kinakasal. Oo nga, wag na nga natin siyang pag-usapan at baka sumulpot pa yun. Christy! Anong ginagawa mo rito? Para sunduin ka! Bakit mo ako susunduin? Hindi pa ba malinaw ang pinag-usapan natin? Christy, siya ba yung... Huwag mo nang sabihin. O ayan! Nakaganti ka na pala eh! Bastos ka talaga. Ano sinasabi mo pare? Ginamit ka lang ni Christy para makaganti sa akin. Ang kitit talaga ng utak mo. Tara na, Ian. Sige tara. Hoy! Huwag niyo akong tinatalikuran ha! Halika na, Ian. Papansin lang yan. Nasa itsura naman niya eh. Ang alin? Ang magpapansin. Sira ulo ka! Pasalamat ka, yan ang hinabot mo. Hindi pa tayo tapos. Dinala ko sa ospital si Ian dahil sa dami ng pasa niya, Papa Dudut. Grabe ang iyak ko noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit nasaktan si Ian. Papa Dudut, hindi ganon kalalim ang pagkakaibigan namin pero ang daming nangyayari at ang daming sakripisyo ang ginagawa ni Ian para sa akin. Hindi ko inakala na aabot pa sa ganito. Mabuti na lamang at walang malalang naging pinsala si Ian maliban nga sa mga sugat at pasa niya. Ako naman ay humingi na lamang ako ng yelo sa nurse para sa pumutok kong labi dahil sa pagkakasampal ni Van. Sinabihan na lamang kami na magpahinga sandali sa ospital at pwede nang umuwi. Gusto na sanang umuwi ni Ian pero sinabi ko na magpahinga muna siya, Papa Dudut. Habang nagpapalipas kami ng oras ay tumawag naman si Papa. Inalam niya kung nasaan ako at sinabi ko na din, Papa Dudut, dahil gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kasama itong si Van. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating si Papa sa ospital at kaya din pala siya napatawag ay pinagyabang pa pala ni Van sa kanyang ginawa nitong panggugulpi kay Ian. Sinabi pa ni Papa na pinagsabihan na niya si Van at nangakong hindi na uulitin. Saka siya humingi ng pasensya kay Ian. Saka ako niyaya ni Papa na umuwi na. Sinabi kong hindi ko pwedeng iwanan si Ian pero sinabi niya na idadaan na lang daw namin si Ian sa bahay niya. Saka ko sinabi na hindi ko siya pwedeng iwanan hanggang hindi siya maayos. Doon ako nagulat nang sabihin ni Papa na kailangan na naming asikasuhin ang lahat tungkol sa kasal. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Gusto ko nang umiyak. Kaya tinanong ko si Papa kung naikwento din ba sa kanya ni Van na sinampal niya ako. Saka lang niya napansin na may sugat ako sa labi ko. Parang nanigas sa kinakatayuan niya si Papa nang malaman ito at nang makita ang pumutok kong labi. Nakita kong naluha siya, Papa Dudut. Kinausap niya ako at humingi siya ng tawad sa hindi pakikinig sa akin. Siya na raw mismo ang nagsabi kay Van na hindi na raw itutuloy ang kasal. Sinabi ni Papa sa akin na malaya na daw ako at hindi na niya ako pipilitin. Wala na akong nasabi kay Papa kundi ang yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang yakap ko ang nagsabi ng lahat ng nasa loob ko. Matapos noon ay nilapitan niya si Ian na nakatulalang nakatingin sa amin. Natakot pa si Papa at akala niya ay epekto yon ng panggugulpi sa kanya. Natuwa lang pala si Ian sa nakita niya.
kaya siya natulala. Kinamayan siya ni Papa at nagpasalamat sa lahat ng pagtatanggol na ginawa ni Ian para sa akin. Dahil nag-tricycle lamang kami papunta ay si Papa na ang naghatid sa amin pabalik sa apartment ni Ian, Papa Dudut. Ito, uminom ka muna. Salamat. Wala bang alak? Puro ka talaga kalokohan. Puro chaser kasi pinaiinom mo sa akin eh. Kailangan mo ng maraming tubig kasi nabugbog ka. Aray naman sa nabugbog. Para namang hindi ako nakalaban. Uy, bakit ka tumatawa? Wala. Bakit nga? Wala nga. Aray Ano ko. nangyari? Wala. Sabihin mo muna sa akin kung bakit ka tumatawa. Huwag ka magagalit ha. Ano nga yun? Kasi hindi ka naman talaga nakalaban. Malay ko bang nagjo-jujitsu pala yung ex mo? Hindi naman siya nagjo-jujitsu ah. Huwag ka nang kumontra. Sinasabi ko lang naman yun para may excuse ako na hindi ako nakalaban eh. Pero hindi kita pinagtatawanan ha. Ang pinagtatawanan ko yung sinabi mo na parang hindi ka nakalaban. Oh, inulit-ulit pa. Ay, sorry. Pero walang biro. May masakit pa ba sa'yo? Madami pa pero tolerable naman. Huwag mong tiisin ha. Sabihin mo kung may masakit. Aray, Ano na naman? may masakit pala. Ha? Ano? Yung pag-alis mo. Huwag ka nga nagdadrama dyan. Natatakot lang ako Saan? na hindi na tayo magkikita. Iyan, yung ilang araw na pagsasama natin dito, parang ilang taon ng pagkakakilala yon para sa akin. Kaya paano hindi na magkikita? Di ba ikaw ang kukuha ng picture ng resort na tinatayo namin? Buti na lang pala photographer ako kasi kung hindi na tayo magkikita. Sobra ka naman. Malalim na tong pagkakaibigan natin. Pagkakaibigan? Oo. Okay. Anong okay? Wala. Ngayon ka na ba aalis? Mamayang gabi dun muna ako kina Papa para may kasama ako. Dito ka na muna para may kasama ka tsaka may kasama din ako. Kung ikaw na lang ang sumama sa akin kina Papa para maalagaan kita ron. Wag, nakakahiya. Kay Papa ka pa nahiya. Nakita mo naman kung gaano siya kasincere sa pasasalamat sa'yo kanina. Ayoko maging pabigat. Ibig mong sabihin, pabigat pala ako nung ilang araw na nandito ako? Hindi ibang usapan naman yun. Dito kasi ikaw ang kumikilos, tapos nagluluto ka pa. Ako, hihilata lang ako dun sa bahay ng papa mo. Nakakahiya, di ba? Ano naman? Siyempre maiintindihan ni na Papa at Mama yon kasi sa kalagayan mo. Biro lang. Nagdadrama lang naman ako. Kaya ko naman sarili ko. Isa pa, kailangan nyo muna siguro magkasama-sama bilang pamilya. Kailangan mo sila ngayon dahil sa nangyari sa'yo. Hindi ka na iba sa amin. Ang sarap pakinggan nun, salamat. At teka, hindi ba ayusin mo pa yung mga gamit mo? Konti lang naman yon. Ilang pirasong damit lang yon. May kailangan ka pa ba? Wala naman, matutulog lang ako sandali habang nag-aayos ka ng gamit mo. Sige, mabuti pa nga, ipahinga mo na muna yan. Nakatulog nga si Ian siguro dahil sa tagtag din ng mga pasa niya. Pero hindi ako umalis hanggang hindi siya nagigising. Gusto kong magpaalam bago ako umalis at ayoko naman siyang gisingin dahil kailangan niya iyong pahinga. Habang hinihintay kong magising siya ay nakatulog na din pala ako doon sa upuan. Nalimpungatan ako pasado 9:00 na ng gabi. Napatayo ako at nagluto para pagkagising ni Ian ay may kakainin siya. Pero natapos akong magluto ay tulog pa din siya. Hanggang sa nakatulog muli ako sa kinakaupuan ko at nagising noong umaga. At noong gisingin ako ni Ian ay iniinit niya na pala ang mga niluto ko noong gabi. Sabi niya ay mag-almusal na daw muna kami bago ako umalis. Masaya ang kwentuhan namin hanggang sa magpaalam ako, Papa Dudut. Habang lumalayo ako sa apartment ni Ian ay may kakaiba akong nararamdaman. Parang nangungulila na agad ako kay Ian. Papa Dudut, doon ko nakumpirma sa sarili ko na mahal ko na si Ian. Pero pinaglabanan ko ang nararamdaman ko kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin.
Napansin ni Papa na malungkot ako at kahit na hindi ko sabihin ang kadahilanan ay alam niya. Doon ko na inamin na wala kaming relasyon ni Ian. Ikinuwento ko ang buong kwento at nagulat ako sa mga sinabi ni Papa na kung naging totoo daw ako sa sarili ko sa naramdaman ko noong nakipaghiwalay ako kay Van ay bakit hindi daw ako maging totoo sa sarili ko tungkol sa nararamdaman ko para kay Ian. Naluha ako noon, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag at muli ay hindi nakapagsalita at niyakap si Papa. Gaya ng dati ang yakap na ang nagsabi kay Papa ng lahat ng mga gusto kong sabihin, Papa Dudut. Ian! Uy! Christy! Busy ka ba? Hindi naman. Galing ako sa apartment mo eh. Wala ka kaya inisip ko nandito ka. Bakit di ka nagsabi na pagod ka patuloy pagpunta sa amin? Okay lang, susurpresahin sana kita eh. Di ko naman birthday ah. Pero nasurpresa naman ako. Seryoso ako. Joke lang, to naman. Kumusta ka? Maayos na ako. Eto, nakakakuha na ako ng pictures ulit. Wala na nga yung mga pasamo, yung mga sugat na lang. Pero alam mo, sa totoo lang, natatakot nga ako eh. Ha? Saan? Dito sa mga sugat ko. Bakit? Anong sabi ng doktor? Wala naman, linisin ko lang daw. Nakakainis ka naman, akala ko kung ano na. Ano naman ang nakakatakot dun? Eh kasi baka magpeklat, papangit na yung balat ko. Seryoso nga, kumusta ka? Okay naman ako. Siyempre, tuloy ang buhay. Ay, teka, hindi ka na ba ginugulo ni Van? Bakit? Magpapagulpi ka na naman para sa akin? Hindi niya na ako magugulpe, no? Dala ko tong camera ko eh. Bakit ihampas mo sa kanya yan? Hindi ah, mahal kaya nito. Eh paano makakatulong yung camera sa suntukan nyo? Pwede kasi mag-video dito. Kaya bividyoan ko pag ginugulpi niya ako. Ah, gagawin mong ebidensya. Hindi. Para may remembrance ako na binubugbog ako. Nakakainis ka. Eh teka, ikaw naman. Kumusta ka? Mabuti. Mabuting mabuti. Sa tanong mo kanina kung ginugulo pa rin ako ni Van, hindi na. Ang maganda, magkaibigan pa rin ang mga magulang namin. Naintindihan ng magulang ni Van ang desisyon ko dahil mali ang ginawa ng anak nila. Aba, mabuti nga yun. Congratulations. Salamat sa iyo. Wala naman akong ginawa. Nanindigan ka para sa akin. Siguro kung wala ka nun, iba ang kinalabasan ng buhay ko ngayon. O yan, nagpapasalamat ka na naman. Nahihiya na ako. At hindi matatapos ang pasasalamat ko sa iyo. Alam mo, picturean na lang kita. Mamaya na nga yan. Iimbitahan kita sa bahay. Sa papa mo? Hindi sa bahay ko. Pero pupunta rin sina mama at papa. Anong meron? Wala lang. Thanksgiving. Kailan yan? Ngayon na. Ano? Ngayon na? Ayan. Yan yung ini-expect ko na reaction sa sorpresa ko. Di naman sorpresa yun. Panggugulat talaga yun. Tara na. Sandali, tingnan mo naman tong suot ko, nakakahiya. Anong nakakahiya sa t-shirt at jeans? Aharap ako sa mga magulang mo tapos nakaganito lang ako. Okay lang sa kanila yan. Uuwi na muna ako. Bigay mo na lang sa akin address mo, susunod ako. Huwag na. Halika na. Nahihiya talaga ako eh. Alam mo kahit nakasando ka pa, okay lang kina mama at papa yun. Kaya halika na. Ikaw naman ang importante, hindi naman ang damit mo. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Ako rin pala, may gusto akong sabihin. Doon mo na sa bahay sabihin. Gusto ko ngayon na. Sige, kung dito mo sasabihin ang sasabihin mo, siguro dito ko na rin sasabihin ang sasabihin ko. Mauna ka. Mahal kita. Mahal din kita. Papa Dudut, akala ko ako lang ang nahulog kay Ian, siya din pala. Pero Papa Dudut, alam mo ba ang inisip ko noong mapagdesisyonan kong sabihin kay Ian na mahal ko siya? Na kapag ang balik sa akin ay iba ay maiintindihan ko. Ang gusto ko lang ay masabi sa kanya ang nararamdaman ko. Pero ibang naging ending, Papa Dudut. Napakasaya ng araw na yon.
Sa dinner ay sinabi namin kina Papa at Mama ang lahat. Bago ibinigay ni Papa ang blessing niya ay tinanong niya kami pareho ni Ian kung totoo daw ba ang nararamdaman namin at walang manluloko sa isa't isa. Siyempre ako ay oo at si Ian ay nangako pa na hindi niya gagawin ang masamang naranasan ko kay Van at ang experience niya sa dating karelasyon niya. Saka pa lang kami binati nila Papa at Mama. Yun na yata ang pinakamasarap na dinner na nakain ko, Papa Dudut, pero nagulat ang lahat nang tanungin ni Papa si Ian kung kailan niya balak magpakasal dahil sinagot siya ni Ian na ayaw niyang magpakasal. Tahimik ang buong bahay dahil sa nadinig nang biglang idugtong ni Ian na ayaw niyang magpakasal dahil gusto niya muna akong ligawan. Para daw maganda ang simula namin, Papa Dudut. Nagkaaminan na kami na mahal namin ang isa't isa pero gusto raw ni Ian na dumaan sa proseso ng pag-angat ng relasyon namin. Ginawa nga niya, Papa Dudut, at sa ngayon ay 3 buwan na kaming kasal. Papa Dudut, ayaw ni Papa na may masabi ang ibang tao kay Ian kaya pinahiram niya ito ng kapital para magtayo ng negosyo at bayaran niya na lamang kapag kumikita na ito. Maganda ang takbo ng photography studio ni Ian at mas maganda ang takbo ng relasyon namin. Siya nga pala, Papa Dudut, hindi lang imbitado ang mga magulang ni Van sa kasal namin kundi ninong at ninang pa namin sila. Wala po si Van, Papa Dudut, sa kasal kasi pinapunta siya ng mga magulang niya sa Amerika at pinabalik na sa pag-aaral. Salamat po, Papa Dudut, sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christy. Ayan sa mga sikat na laro ng ating kabataan. Ngunit nang tayo ay namulat at nagkaedad ay natutunan nating itago ang ating pagkatao at nararamdaman. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan ka magtatago sa sarili mong anino? Dear Papa Dudut, ako po si Edgar pero pwede nyo rin po akong tawaging Edgarda sa gabi. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong kabarangay na talaga namang super happy kapag nakakapakinig ng Barangay Love Stories sa tanghali. Sa kasalukuyan, 18 years old na po ako, taga Pampanga at grade 12 student. Naisip ko pong magpadala ng sulat sa programa ninyo para i-share ang kasabihan na nakakalito na mga experiences ko sa pagkatao ko at sa pag-ibig. Sana kahit papaano ay katuwaan at kapulutan po ito ng aral ng ating mga kapuso. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay beki na ako. At hindi po yun lingid sa kalaman ng pamilya ko. Ganon din sa lugar kung saan ako nakatira. Maswerte ako dahil masasabi kong tanggap nila ang pagkatao ko at nagpapasalamat ako sa universe dahil hindi ko naranasang ibitin patiwarik ng tatay ko. Tapos ay mahal na mahal din ako ng nanay ko at palagi niyang pinapaalala sa akin na anak pa rin ako ng Diyos. Kahit na mahilig akong kumending-kending sa kalsada kapag inuutusan niyang bumili ng toyo at suka. Kaya nga napakagaan ng pagdadala ko sa buhay ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Ayan, Nay. Sobra-sobra na po yung tubig natin. Hindi na tayo mabibitin sa pagbabanlaw. Ako na po muna. Magpahinga muna kayo dun sa tabi. Kasi parang hinihingal na kayo. Ay naku anak, ayos lang ang nanay. Medyo mabigat kasi yung mga pantalon ng tatay mo na pinigaan ko kanina kaya hinapo ako. Dapat po kasi ako na lang ang nagpiga, Nay. Yung mga damit na lang po ang binanlawan nyo. Kayang-kaya ko naman po ang mga pantalon ni tatay. Diba kahit na malamya akong kumilos, malalakas naman itong mga braso ko. Halata nga. Ay nak,
Salamat ha. Salamat naman po saan, Nay? Kasi ang sipag-sipag mo eh. Lagi mo kami tinutulungan ng tatay mo sa mga gawaing bahay. Lalo na ako. Mas gumagaan tuloy ang lahat. Siyempre po, hindi ko naman po kayo matitiis ni tatay. Lalo na kung yakang-yaka ko naman ang mga gawaing bahay. Sayang naman itong mga muscles ko kung hindi ko gagamitin sa pagtulong sa inyo. Kaya nga ang swerte-swerte namin ng tatay mo. Alam mo, lagi kanyang binibida sa mga kumpare niya. Sabi pa nga niya, ay ang si Edgar, yung anak ko, masipag yun. Mas lalaki pa nga sa akin kumilos yun eh. Kasi kayang-kaya nung bumuhat na mabibigat. Naku, Nay, si tatay talaga. Nakakaya po tuloy. Oh, bakit ka naman mahihiya? Proud sa'yo ang tatay mo. Abay kahit ako, sobrang pinagmamalaki kita, Edgar. Kahit po ganito lang ako? Anong kahit ganyan ka lang? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Parang hindi ko naman yata nagugustuhan ang tono mo, anak. Nay naman eh. Ibig ko pong sabihin yung pagiging malambot ko. Yung pagiging bakla mo? Opo. Kasi di ba, imbis na kumilos ako ng ganito, dapat matigas ako kasi lalaki ako. Mariosip ka naman, anak, oo. Ano naman kung malambot ka? Ano kung kumikending-kending ka dyan sa kalye? Suwail na anak ka ba? Hindi naman, di ba? Masama ba ang ugali mo? Hindi rin. Binabastos mo ba kami ng tatay mo? Mas lalong hindi. Ay nako, Edgar. Kahit na hindi ka tigasin katulad ng ibang lalaki, mahal na mahal ka namin ng tatay mo. At tanggap ka namin maging sino ka man. Nay naman eh. Malapit na po akong umiyak. Alam niyo namang mababaw lang ang luha ko. Ikaw naman kasi, ang drama-drama mo. Basta tandaan mo, kakampi mo kaming pamilya mo. Sino man ang umaway sa'yo, palagi kami nandito sa tabi mo para resbakan kung sino man ang mga yon. Naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Salamat po. Walang anuman, anak. O siya, sige na. Ipagpatuloy na natin ang pagbabanlaw para matapos na tayo. Sige po, Nay. Ako na po dyan. Papadudot, kahit na po sabihin na natin na kilala kong Becky sa lugar namin, ay may mga pagkakataon pa rin po na piniperme ko si Edgarda sa kloseta dahil natatakot po akong mahusgahan. Siyempre, aminin na po natin na hindi lahat ng tao ay tanggap ang mga katulad kong miyembro ng federasyon. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mag-asa lalaki at kumilos bilang lalaki. At masasabi ko na napangangatawanan ko naman po yon, lalo na nang tumungtong ako sa junior high school, Papa Dudut. Hindi niyo po ako masisisi, Papa Dudut, dahil danas kong makutya noong nasa elementary pa lamang ako. At dahil malayo naman ang school namin sa bahay ay hindi ako nahirapan sa pagpapanggap ko. Pero may mga moments pa rin po na may classmate akong nakakakita sa akin na kumikembot-kembot sa kalsada at kinabukasan ay pinamamalita sa klase namin. Mabuti na lamang dahil may dumating na teacher kaya hindi na lumalim yung issue. And moving forward, attracted po ako sa kapwa ko, lalaki, pero noong grade 7 ako ay na-in-love po ako sa classmate kong babae. Naging close kami hanggang sa niligawan ko siya, kaso ay binasid niya ako at nagkailangan na kami kaya nawala na rin po ang pagkakaibigan namin. At dahil nahirapan po akong mag-move on sa kanya ay nagka-interest po ako kay Rhea, ex siya ng classmate ko at taga kabilang section. Bali ang siste, ako po yung nagko-comfort sa kanya pagkatapos nilang maghiwalay ng kaklase ko. Hi, Rhea. Hello, Edgar! O teka, ano yung dala mo? Ito ba? Dinalan kita ng pansit. Binili ko dun sa kantin. Mainit-init pa. Oh, dali. Kunin mo na. Hala, nakakahiya naman. Nag-abala ka pa. Ayos lang yun. Naisip ko kasi na baka hindi ka pa nagre-recess. Thank you. At ikaw, upo ka muna. Uusog ako. Ayan, tabi tayo. Salamat. Paano mo nga pala nalaman na nandito ako nakatambay sa ilalim ng puno ng mangga? Napansin ko kasi na parati kang nandito pag nakikita kita kaya ito agad yung lugar na naisip kong puntahan. Saka kumpara naman dun sa kantin, di hamak na mas presko at tahimik dito.
Pero sandali, hindi ba kita naabala? Baka kasi nagsisenti ka tapos nakakastorbo pala ako. Anong nagsisenti ka dyan? Ayos lang ako. Bored na nga ako mag-isa eh. Mabuti dumating ka. Yun, sakto naman pala ang dating ko. Rhea, nalulungkot ka pa rin ba dahil sa breakup niyo ng kaklase ko? Kaya ba sinabi mo na nagsisenti ako rito? Medyo, gano'n na nga. Oo. Pero ganun talaga siguro. May mga tao na hindi para sa isa't isa. Kumbaga, pansamantala lang sa buhay mo. Pati na rin yung relationship nyo. Malapit na tuloy ako maniwala na walang forever. Uy, sobra ka naman. Siyempre merong forever. Sige nga, kung totoo talaga yon, bakit kami nag-break? Bakit namin kailangan maghiwalay? Akala ko okay kami kasi wala kaming problema. Tapos isang araw, sinabi na lang niya na ayaw niya na. Posible bang ma-fall out of love sa'yo ang isang tao? Ganun kasi ang nangyari dun sa classmate mo. Siraulo lang kasi siya kaya siya ganon. Sino naman kasing matinong lalaki ang gugustuhin makipaghiwalay sa katulad mo, Rhea? Tingnan mo, ang ganda-ganda mo, ang talino mo pa. Tanga na lang talaga siya kasi iniwang ka niya. Sigurado ako na balang araw, magsisisi siya ng gusto. Lalo kapag napunta ka na sa iba. Ang advance mo naman mag-isip. Talagang mapunta agad sa iba? Kaka-break pa lang namin. Hindi pa ako ready na makipagrelasyon ulit, Edgar. Hindi pa naman ngayon pero malay mo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, maganda ka. Matalino pa. Walang lalaki ang hindi mahuhulog sa'yo, Rhea. Kaya, hayaan mo na yung ex mo. Huwag ka lang talaga niyang habul-habulin dahil bibigwasan ko siya pag nagkataon. Kalmahan mo lang, Edgar. Joke lang naman. Pinapatawa lang kita. Mas bagay kasi sa'yo na laging pinapangiti. Hindi ko akalain na bolero ka rin pala, no? Pambobola na pala ang tawag sa pagsasabi ng totoo? Ewan ko sa'yo. Kumain na nga lang tayo. Baka lumamig pa tong pansit. Mukha pa namang masarap. Uy, thank you ulit dito ah. Wala nga naman, basta ikaw. Sige, kumain na tayo. At dahil sa madalas naming pag-uusap ni Rhea ay aaminin kong unti-unti akong na-develop sa kanya, Papa Dudut. Ewan, ang lakas kasi ng karisma niya kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong mahulog sa kanya. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa noon at agad akong umamin ng feelings ko para sa kanya. Pero sinabi niya sa akin na hindi pa siya handa para sa panibagong relasyon dahil nga kakahiwalay lang niya sa boyfriend niya, Papa Dudut. Aminado akong disappointed ako that time. Tinanong ko siya ng bakit samantalang willing naman akong maging mabuting boyfriend sa kanya. Pero wala po akong nakuhang sagot sa tanong kong yon, sa halip ay umasa na lamang ako na darating ang araw na magiging handa rin si Rhea para tanggapin ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hihintayin ko siya hanggang sa pareho na kaming tumungtong sa grade 9. Tapos ay nainip na lamang po ako at nabago dahil mukhang wala siyang balak na magpaligaw at makipagrelasyon sa akin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero wala po talagang makakapantay kay Rhea, Papa Dudut. Kumbaga siya pa rin ang gusto kong maging girlfriend dahil talagang nahulog po ako sa kanya. Kaso anong magagawa ko? Hindi pa siya handa at ayoko namang maghintay sa wala, Papa Dudut. Kaya lang ay wala rin po akong naging girlfriend matapos kong manligaw ng iba't ibang babae dahil hindi po ako magaling magpakilig, Papa Dudut. Kumbaga trying hard lamang po ako sa panliligaw kaya wala ring nagkakagusto sa akin. Nang magkaroon po ng pandemic ng COVID-19 noong 2020 ay tuluyan nang nahinto ang face-to-face classes namin at dahil limitado lamang ang mga pinapalabas sa mga bahay ay sobra po akong nainip at kinasabikan ko ang magkaroon muli kami ng pasok sa school. Senior high school na po ako ng panahon na yon, Papa Dudut, at naging kaklase ko po si Rhea. Matalino po siya kaya lagi kaming nagkakachat para magtanungan
ng mga modules namin. Akala ko ay nawala na ng tuluyan ang feelings ko sa kanya, pero hindi pa pala, Papa Dudut. At mas lalo ko lamang napatunayan na may tama pa rin ako sa kanya. Nang isang buwan bago kami graduate sa senior high school ay nagkaroon kami ng face-to-face class kung saan ay nagkita ulit ng personal. Thank you pala dun sa mga tulong mo sa akin sa module natin ha. Hindi ko kasi masyadong maintindihan yung ibang lessons natin. Di naman kasi ako kasing talino mo. Sobra ka naman sa sarili mo. May mga hindi ka lang talaga naiintindihan, pero hindi ibig sabihin hindi ka matalino. Tsaka wala yun. Masaya ako naturuan na tulungan ka, Edgar. Grabe, ang swerte ko naman dahil naging magkaklase tayo. Akala ko kasi ayaw mo na ako maging kaibigan pagkatapos ko magtapat ng feelings ko sa'yo nun. Bakit naman? Hindi pa lang ako ready na magkaroon ng boyfriend. Pero hindi ibig sabihin ayaw na kitang maging kaibigan. Ganun ba? Pasensya ka na kung yun ang naisip ko. Tapos nagka-pandemic pa at nag-lockdown. Lalo tuloy dumala ang pagkikita natin, di gaya noon. Oo nga eh. Medyo nahirapan din ako sa pag-a-adjust dahil sa pandemic. Lalo na nung nag-online class tayo. Pero ngayon carry naman na. Thank you pala kasi hindi ka nagbago, Rhea. Na gusto mo pa rin ako maging kaibigan. Mabait ka, masayang kakwentuhan at mabuti kang anak sa parents mo. So, bakit kita ayawang maging kaibigan? Marami ako natututunan sa'yo. Una na nga dun, yung mga kwento mo sa akin tungkol sa kung paano mo tinutulungan sa mga gawaing bahay at simpleng bagay ang nanay at tatay mo. Tapos sabi mo pa, lagi ka nilang binibida. Ang totoo, naiinggit ako sa'yo, Edgar. Kasi mahal na mahal ka ng mga magulang mo, tanggap ka ng pamilya mo. Sa akin kasi sakto lang. Laging busy sa trabaho ang parents ko, tapos hindi naman kami close na mga kapatid ko. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na nila mahal. Ewan ko, yun kasi ang nararamdaman ko. Minsan naiisip ko mas mahalaga pa sa kanila ang ibang tao kaysa sa aming mga anak nila. Sa totoo lang, naiisip ko nga rin na hindi nila kami mahal eh. Sana katulad din nila ang parents mo. Siguro, magiging masaya ako. Ang sabi sa akin ng mga magulang ko, kapakanan lang din natin ang iniisip ng ibang parents kaya sila busy sa pagtatrabaho. Naaalala ko, kinuwento mo sa akin na namasyal kayo sa amusement park kasama ang buong family nyo bago mag-pandemic, di ba? Tapos tuwing linggo, sabay-sabay kayong kumakain ng lunch. Oh, paano mo nasabi na hindi ka nila mahal? Sa bagay, may punto ka. Thank you sa pagpaparealize sa akin ng mga bagay na hindi ko naisip. Walang anuman. Masaya ako na makatulong sa'yo na gumaan yung nararamdaman mo. Kita mo na? Sabi mo hindi ka matalino. Pero marunong ka magpagaan ng loob ng tao. Matalino ka, Edgar! O sige na nga. Basta sabi mo, naniniwala ako. Aba dapat lang. Kasi lagot ka sa akin kung hindi. At nanakot pa talaga, ha? Papa Dudut, masasabi ko na sobrang saya at excited po ako na makita ang mga classmates ko. Kasi sino ba naman ang hindi ba? Pero kasabay po noon ay ang panunumbalik ng feelings ko para kay Rhea. Hindi niyo po ako masisisi. Bukod sa pagiging matalino ay sobrang simple niya pero malakas ang kanyang karisma. At dahil dati pa naman ay close na kami ay hindi na po ako nahirapang mapalapit sa kanya. Kumbaga ay huling-huli ko na po ang kilitin ni Rhea, Papa Dudut. Kaso meron pong problema dahil kasabay ng pagkakagusto ng pagkatao kong lalaki kay Rhea ay ang paglantad naman ni Edgarda sa kloseta. Yun po ay nang dahil sa classmate naming si Gerald, Papa Dudut. Actually, napansin ko na talaga siya noong unang araw pa lamang ng klase namin dahil mabait siya na may pagkamakaangas. Masasabi ko na habang nahuhulog kay Rhea ang side kong lalaki ay nagkakagusto naman po ako kay Gerald.
Sa katunayan ay ilang beses ko na rin pong sinubukan na makipag-usap sa kanya pero hiyang-hiya po ako, Papa Dudut. Tapos feeling ko ay siya na lamang ang gumagawa ng paraan para magkaroon kami ng pag-uusapan. Hi, Edgar, right? Hello, Gerald? Pwede ba kitang tabihan? May kipagkwentuhan lang sana ako. Wala pa naman tayong teacher eh. Yeah, sure. Hilahin mo yung upuan sa likod mo. Wala naman yung nakaupo dyan eh. Ganun ba? Ayos. Sige, upo na ako dito ah. Sorry kung lumapit na ako sa'yo. Sana hindi kita naistorbo. Gusto ko lang makipagkwentuhan since magkaklase naman tayo. Napansin ko kasi na ikaw na lang yung hindi ko pa masyadong nakakausap. Oo. Napansin ko nga na sobrang close mo na sa iba nating kaklase. Well, I mean, ako rin naman kaso naiiya kasi ako na i-approach ka. Huh? Bakit ka naman nahihiya? Di naman ako suplado ah. Hindi naman. Pero baka busy ka sa iba mong friends kaya di na lang kita iniistorbo. Ganun ba? Naku, mabuti na lang pala nilapitan kita kasi mukhang matatapos na lang tong face-to-face class natin, hindi pa kita nakakausap. Oo nga eh. Buti na lang talaga. So, ano yung mga ginagawa mo nung lockdown? Ano yung mga pinagkakaabalahan mo, ganun? Ako kasi naubos lang oras ko sa kalalaro ng mobile games eh. Sobrang boring nung lockdown, grabe. Malakas siguro wifi nyo kaya hindi naglalag yung laro mo. Medyo malakas nga wifi namin. Sabi na eh, sa amin kasi sakto lang. Saka hindi rin ako mahilig sa mobile games. Nauubos lang ang oras ko sa pagtulong sa nanay ko sa mga gawaing bahay. Gaya ng pagluluto, paglalaba. Ganon. Talaga? Di ba gawain ng babae yun? Oo, pero wala namang masama kung matututuan din nating mga kalalakihan. Ako siguro hindi ko pag-aaralan talaga yan. Ayoko rin matutunan. Hindi ko kasi talaga kaya yung mga ganyan eh kasi pakiramdam ko nakakatanggal ng angas. Biruin mo kalalaki kong tao tapos naglalaba ako ng damit ko. Para sa akin, okay lang naman. Kasi mas magiging maganang gawain ng nanay ko. Kawawa naman kasi siya kung hindi ko siya tutulungan. Madalas kasi siyang sumpungin ng hika. Wow, napakabait mo naman palang anak, Edgar. Ang swerte ng parents mo sa'yo. Sakto lang naman. May mga kalokohan din naman ako kung alam mo lang. Last time, alam mo ba? Nasunog ko yung pinaplansya kong damit ng kapatid ko. Paborito pa naman niya yun. Ayun, nag-away kami at umiyak siya. Tapos pinagalitan ako ng nanay ko kasi pinatulan ko pa raw yung mas bata sa akin imbis na mag-sorry ako sa kasalanan ko. Seryoso? Oo, sabi ko naman sa'yo eh, sakto mabait na anak lang ako. Alam mo, gusto kita. Ha? Sabi ko, gusto kita. Gusto kitang maging kaibigan kasi ang saya mo kakwentuhan. Feeling ko ang dami ko pang itatawa sa mga ikukwento mo sa akin. Sobra ka naman. Ginawa mo naman akong clown. Clown? Sa'yo nang galing yan hindi sa akin. Sabi ko nga, di ba? Aaminin kong crush na crush ko po siya sa pagkabegi ko si Gerald, Papa Dudut. In fact, dahil may itsura siya ay lagi ko siyang panakaw na sinusulya pa noon. Madalas ay lihim ko rin siyang kinukuhanan ng mga pictures dahil wala akong lakas ng loob na kausapin siya o humingi ng litrato niya. Kaya nga nang sa wakas ay nagkaroon na kami ng proper conversation ay para po kong maiihi sa salwal dahil sa sobrang kilig. Sobrang saya po ng puso ko ng mga panahon na yon na parabang nakalutang ang mga paa ko sa lupa. Nung una sa pagkatao ko lamang ako nalilito. Ngayon ay nadagdagan na dahil pareho ko na pong gusto sina Rhea at Gerald. Para sa akin ay pareho silang may puwang sa puso ko dahil napapasaya nila ako. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko at kahit na anong pagpigil ang gawin ko na mahulog sa kanilang dalawa ay wala po akong magawa. Pero syempre kailangan ko pong umarte bilang lalaki at itagong
muli si Edgarda sa baul dahil takot akong husgahan kapag nalaman ng iba na nagkakagusto ako sa kapwa ko, isang lalaki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil pareho kong kaklase si Rhea at Gerald ay hindi po imposible na maging close kaming tatlo at magkaroon kami ng circle of friends kasama ang iba pa naming classmates. Nang matapos po ang isang buwan ng face-to-face class namin at nang lumuwag ang quarantine guidelines sa bansa, ay may mga pagkakataon na nagsiset kami ng pagkikita para mag-bonding. At nangyayari po yun twice a week, papadudot. Tamang tambay lang tapos ay kwentuhan sa bahay, kaso isang araw, habang nag-i-scroll po ako sa Instagram ay may nakita po ako sa IG stories ni Rhea na may pinost siyang screenshot ng conversation niya, kaso ay nakatakip po yung profile picture ng kausap niya. Pero hindi po ako tanga, papadudot, para hindi maghinala na si Gerald ang kausap niya dahil nakakausap ko rin po ito sa social media at malamang ay kabisado ko po kung paano ito mag-chat. Doon po ako biglang nakaramdam ng selos, papadudot. Pero hindi ko na lamang po masyadong binigyan ng buwang sa puso ang pakiramdam na yon. Iniwasan ko rin mag-overthink dahil baka nagkakamali lamang ako ng akala. Kaso ay mukhang malapit na ako maniwala sa kutob ko na si Gerald nga ang kausap ni Rhea sa my day niya ng araw na yon dahil sa tuwing nagkikita kami. Kasamang iba namin mga kaklase ay napapansin kong sweet si Rhea at Gerald sa isa't isa. Isang araw ay nagkayaan kaming magbabarkada na mag-inuman. Doon ko po naisip na kumprontahin silang dalawa sa pamamagitan ng laro na Truth or Dare para masigurado ang hinala ko at mabigyan na rin ng linaw ang agam-agam sa puso ko. Hi Rhea! Hi Gerald! Hi, Edgar! Hindi ka sumali sa laro ng mga kaibigan natin? Nabore na kasi ako kaya naisipan kong punta na lang kayo ni Gerald dito sa kusina. Kukuha na rin sana ako ng tubig. O sakto Edgar, itong tubig oh. Thank you. So, anong ginagawa niyong dalawa dito? Bakit bigla na lang kayong umalis dun sa laro natin? Nabore na rin kami. Di ba, Gerald? Oo. Sobrang nabore kami dun. Paulit-ulit na lang kasi yung tanong nila eh. Nakakasawa na. Wala na ring thrill yung mga dare. May amats na ata yung mga tropa natin eh. Sinabi mo pa. Okay. Pero hindi niyo naman sinagot yung tanong ko kanina. Yung tanong ko sa'yo, Rhea, nang ikaw yung matapatan ng bote. Ha? Hindi ko ba nasagot? Oo, kasi nag-dare ka. Pero hindi naman sa pagiging chismoso ha. Curious lang kasi ako kaya ako nang itanong yon. Napapansin ko kasi lagi kayong magkasama ni Gerald tapos parang ang sweet-sweet niyo pa. Ako lang ba o talagang may something na? Gets naman namin kung bakit ka nagtataka. Siyempre bilang kaibigan namin, karapatan mo naman na malaman kung ano talaga yung status ng friendship namin ni Rhea. Status? So, ibig sabihin? Kami na ni Gerald, Edgar. Seryoso? As in magjowa na kayo? Oo, girlfriend ko na si Rhea at boyfriend niya na ako, Edgar. Hindi ka ba masaya para sa amin? Sorry pala kung sinikreto muna namin ni Gerald Alam ko naman na kaibigan ka namin pero hindi pa kasi kami ready na i-share sa iba eh. Kaso, since nandito na itanong mo na rin naman, bakit pa namin itatago, di ba? Oo nga, Edgar. Tsaka huwag kang mag-alala. Kasi kahit kami na ni Rhea, hindi ka pa rin naman ma-out of place sa ating tatlo eh. Lalo na kapag nagkukwentuhan tayo, tsaka pag nagkita-kita tayo para lumabas. Tama si Gerald. Magkakaibigan pa rin naman tayo. Tama. Magkakaibigan pa rin tayo. Pero iba na kasi kapag magjowa na kayo. Sa totoo lang, pakiramdam ko magiging mag-isa na ako. Pero ayos lang. Ganun talaga ang buhay. Congrats na lang sa inyo. Sana magtagal kayo. Papadudot matapos aminin sa akin ni Rhea at Gerald na sila na ay para po akong pinagsakloban ng langit at lupa.
Nang gabing yon ay sobrang sweet nila kaya hinayaan ko na lamang silang dalawa. Nawala na rin po ako ng ganang mag-participate sa laro ng mga kaibigan namin at nagmukmok na lamang akong mag-isa. Selos na selos po ako and at the same time ay masama rin po ang loob ko, Papa Dudut. Dahil nga sa magjowa na sila habang ako ay naiwang mag-isa. Nakatulog na lamang po ako noon at tinanggap ang kasawian ko sa pag-ibig. Kinabukasan ay sinabi ko sa sarili ko na baka sila nga ang para sa isa't isa samantalang ako ay nakatadhanang mag-isa. Nakakatawa pero sobrang broken hearted po ako, Papa Dudut. Kahit wala naman po ako naging relasyon sa kanilang dalawa, syempre pareho ko silang gusto. Tapos sa dulo ay sila pala ang magkakatuluyan. Pag-uwi ko sa bahay ay umarte po akong normal. Pero pansin na pansin ng pamilya ko na malungkot ako at may dinaramdam. Tapos ay doon na ako kinausap ni nanay at hindi ko na po napigilang sabihin sa kanya ang katotohanan habang umiiyak. Yun nga po ang nangyari, Nay. Sobrang selfish ko po ba kasi pareho ko silang gusto kaya kahit isa walang binigay sa akin. Nakakainis naman kasing sarili to eh. Ang gulo-gulo. Parang pagkatao ko nakakalito. Anak, bakit ka naman malilito sa pagkatao mo? Akala ko ba malinaw na sa'yo kung sino ka at ano yung gusto mo? Tungkol naman dun sa mga taong nagustuhan mo. Sigurado ka na ba na gusto mo nga sila? Kasi kung oo, hindi ganyan ang mararamdaman mo. Hindi ka malilito at saka hindi mo kailangang itago ang totoong ikaw para sa kanila. Natatakot po kasi ako, Nay. Na hindi nila ako magustuhan pabalik kapag nalaman nila yung totoong pagkatao ko. Gusto ko lang naman tanggapin nila ako eh. Kaya ka nasasaktan ng gusto ngayon kasi pinipilit mong tanggapin ka nila sa katauhang hindi naman ikaw at hindi dahil sa sobrang gusto mo na sila. Eh oo nga, nandoon na tayo. Naging malapit ka sa kanila pero wala pa dun yung punto na nahulog ka na ng gusto. Ay Edgar anak, kahit bata ka pa, alam namin ng tatay mo na alam mo na kung sino ka o anong gusto mo paglaki mo. Ramdam namin yun kasi kami ang mga magulang mo eh. Lalo na ako, nanay mo. Dahil sa akin ka nang galing, kaya alam ko yun. Dinala kita ng 9 na buwan sa tiyan ko. Malungkot ako dahil sa nangyayari sa'yo. Pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit mo yan pinagdadaanan. Sana wag mong itanim sa isip at puso mo na hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal na katumbas ng kaya mong ibigay dahil hindi yun totoo. Deserve mo na umibig at ibigin din pabalik anak. Nay naman eh, pinapayak niyo po ako. Panagutan niyo po itong luha ko. Dami mong alam. Pero ayos lang yan. Iiyak mo lang yan. Darating ang araw na magiging kwento na lang kung ano man ang mga sakit at kalungkutan na pinagdaanan mo. Kaya ang payo ko, huwag kang matakot na maramdaman ang mga bagay na yan. Thank you po talaga, Nay. Kasi lagi niyong pinapaalala sa akin na mahalaga ako. Na kahit ganito lang ako. Hindi ka ganyan lang, anak. At oo, mahalaga ka dahil mabuti kang tao. Mabait na anak sa amin ng tatay mo. Mapagmahal sa mga kapatid mo. Darating ang araw, may makikilala ka ring tao na mamahalin mo at magmamahal sa'yo ng buong buo. Nang bilang ikaw at hindi mo na kailangang itago yung pagkatao mo.
Sa ngayon, libangin mo na lang muna ang sarili mo. Gumawa ka ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Kung sakali namang kailangan mo ng makakausap o masasandalan, nandito lang kami na pamilya mo. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo noon tungkol sa pamilya? Opo, nakakampi ko ang pamilya natin. Na kung sino man ang umaway sa akin, nasa tabi ko lang kayo tapos naresbakan natin sila. Pero Nay, huwag na po kayo mag-iskandalo. Baka magka-record pa tayo sa barangay niyan eh. Alam mo, napakasira ulo mo talaga. Ay, nahiya naman po ako sa inyo. Anong sabi mo? Loko kang bata ka! Joke lang, Nay. Kayo naman, di naman kayo mabiro. Pero seryoso na, thank you po talaga. Kasi gumana ang loob ko. Mabuti na lang talaga meron akong mapagmahal na nanay na handang makinig sa mga kadramahan ko sa buhay. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung sakaling wala kayo pati na rin ang pamilya natin. Hindi mo na kailangan mag-alala dahil nandito lang kami. Sabi ko nga, pamilya tayo. Kahit anong mangyari o kahit na anong unos ang ibato sa atin ng kapalaran, mananatili nating kakampi ang bawat isa. Kaya huwag ka mahiya magsabi sa amin, ha? Mahal na mahal ka namin, Edgar. At tanggap ka namin maging sino ka man. Una mong gawin, tanggapin mo kung sino ka para wala ka ng kailangang itago pa. Papa Dudut, sobrang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng magulang na suportado ka sa kahit na anong aspeto ng buhay. Lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa mga choices mo. At masasabi kong sobrang swerte ko pagdating sa bagay na yon. Ang totoo, pagkatapos ng pag-uusap namin ni Nanay ay marami po akong na-realize na mga bagay-bagay. Oo, masakit at malungkot ang nangyari pero hindi naman po habang buhay ay itatali ko ang sarili ko sa sitwasyon na ako lang din ang may kakayahan na alisan. Naniniwala po ako na deserve kong makatagpo ng taong mamahalin ko at magmamahal din sa akin pabalik, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay focus po muna ako sa pag-aaral ko at sa pamilya ko. Hindi ko naman po minamadali ang mga bagay-bagay dahil ayokong magkamali. Unti-unting inaral ko na tanggapin kung sino ako at ano ang mga gusto ko para wala na po akong itago kahit sa sarili ko, gaya ng sinabi sa akin ni Nanay. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay na kahit papaano ay katulad ko ng sitwasyon at pinagdaraanan sa buhay. God bless po sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Edgar.